Magandang gabi pong muli mga kapatid sa ating pong pagpapatuloy ng pag-aaral sa ating daily devotion. Tayo po ay magpapatuloy sa chapter 32 verses 13 to 14. Ayan. So tayo po ay sama-samang dumulog sa panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito. Samahan mo kami, Panginoon, sa patuloy naming pag-aaral ng iyong mga salita. Ako po ang patuloy na magturo, bumabay sa amin pong lahat. Amin pong pinapaubaya sa iyong lahat-lahat, Ama. Samahan mo po ako at tulungan na makapag-discuss ng maayos sa gabi pong ito, Ama. Pinapaubaya ko po sa iyo ang lahat, mga Diyos. Ikaw po ang masunod, ang iyong kalooban ng mangyari sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat pong muli sa inyo pong pagsama, sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating ginagawang pag-aaral. Ito nga yung ating daily devotion, buhat dito sa Touching Lives Christian Church sa Santo Tomas, Batangas. Araw-araw po natin itong ginagawa at ngayon ay tayo ay nasa chapter 32 ng Isaiah, verses 13 to 14. Kagabi natapos natin ang verse 11 and 12. So bago po tayo magpatuloy sa 13 and 14, natin munang i-recap, i-summarize ang ating napag-aralan kagabi. Sabi sa verse 11, manginig kayo sapagkat matagal kayong nagpabaya at nagwalang bahala. Maghubad kayo ng inyong kasuotan at magsuot ng damit panluksa. Ang talatang ito, itong verse 11, ay nagpapakita ng matinding kalungkutan o sitwasyon doon sa bayan ng Juda dahilan sa kanilang naging pagsuway. Kaya dito ay inutusan ni Propeta Isaiah ang mga tao na magtanggal, maghubad ng kanilang mga damit at sali pa isuot nila ang kanilang mga damit panluksa. Ang damit panluksa ay isinusuot o ginagamit ng mga Israelita sa kapanahon ng iyon sa mga panahong sila'y nakakaranas ng matinding kalungkutan o pagdadalamhati. Sa kagaya siguro, equivalent ito sa ating kapanahonan ngayon, pag may mga patay, tayo nagsusuot ng mga damit na itim o bawal daw yung may kulay kasi yung mga colored dresses natin ay nagsisimbolo ng kasayahan. So pag ikaw ay neutral colors, itim, puti, gray, ito ay nagsisimbolo daw ng kalungkutan. So dito sa talatang ito, sila ay inutusan. Magandang gabi, Nanay Mercy. Salamat po sa inyong maagang pagsama. Wala pang iba nating kasama. So dito ay inutusan ni Propeta Isaiah ang mga Israelita na magdamit panluksa. Gusto ni Propeta Isaiah na maranasan ng mga Israelita yung kalungkutan na naranasan ng mga tao dahilan sa kanilang pagwawalang bahala. Particularly yung mga babae na binabanggit doon simula sa verse 9. Magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat po sa inyong pagsama. Yan, at tayo po ay nagpapatuloy. Tayo po ay nasa chapter 32 verses 13 to 14. So, yan, dinidikap po natin ang verse 11 and 12. So, yun nga, sa verse 11, ito'y isang ekspresyon o nagbibigay ng tema ng pagpaparanas ng kalungkutan o pagdadalamhati. Kaya sila inutusan ni Propeta Isaiah na magsuot ng kanilang mga damit panluksa. Nais ni Isaiah na maranasan nila ang mga kalungkutan at kapagdadalamhati na naranasan ng mga tao sa kanilang bayan. Hindi naman verse 12, ang sabi dito, dagukan ninyo ang inyong dibdib sa kalungkutan sapagkat wasak na ang masaganang bukirin at mabunga ninyong ubasan. Ito naman talatang ito ay nagpapakita ng pagkakaroon ng kahirapan sa bayan. Yung pagsabi dito na dagukan ninyo ang inyong dibdib, yung dibdib, dito ay nagsisimbolo ng kasaganaan o kaunlaran, yung prosperity or fruitfulness ng kanilang lupain. Pero dahilan nga sa naging kapabayaan ng mga Israelita, particularly yung mga babae na binabanggit sa mga nakaraang talata, sila ay nagwalang bahala, kaya naghirap ang kanilang bayan. So itong pagpapaksasabi dito na saktan ninyo ang inyong dibdib dahil wala na kayong maaasahang kaunlaran sa inyong bayan. Naubos na, nasaid na ang kayamanan. Kaya yung una ay magluksa sila, pangalawa ay magdana sila ng kasakitan. Okay, magandang gabi, Ate Alma, sa inyo pong lahat dyan, sa inyong bahay, sa inyong tahanan. At syempre kay kapatid na Gertrudes.
na tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral, chapter 32 verses 13 to 14. Okay, so talakayin natin ngayon ang verse 13. Ang sabi dito, tinubuan na ito ng mga tinik at dawag. Tangisan ninyo ang dating masasayang tahanan at lunsod na nooy puno ng kagalakan. So makita natin dito sa talatang ito yung comparison, no? Yung binabanggit dito na dating masayang tahanan, maunlad, mayaman, pero ngayon ay tinubuan na ng mga tinik at dawag. Ang isang tahanan o isang lugar na walang nakatira o walang gumagalaw, kalimitang tinutubuan ng mga tinik at dawag. So ito'y nagpapakita ng kawalan ng silbi ng lupain ng Israel. Okay, ang talatang 13 at 14 ay huling talata sa kabanatang 32 na nagpapahayag ng mga paalala at babala sa mga taga-Juda sa magiging resulta ng kanilang pagsuway at sa mga utos ng Panginoong Diyos. Ito ay pagpapatuloy ng mga pangit na sitwasyon sa bayan ng Juda bilang resulta ng kanilang pagtalikod sa Panginoong Diyos. Okay, sa talatang ito, verse 13, inuutusan ng bawat babae sa panahong ito na magdalamhati at tumangis sa naging kalalagayan ng kanilang bayan. Ang talatang ito ay nagpahayag na sa lupaing ito ay lilitaw ang mga tinik at dawag. Yung tinik, literal na tinik, yung dawag naman, ito ay mga halaman din na matinik. At isang bahagi na nabanggit ang dawag ay doon sa Matthew 13, yung isang uri ng buto na tumubo sa dawag, tapos ininis ng dawag yung tumubong halaman kaya hindi lumaki, hindi umunlad. Dito sa talatang ito, ang pinabanggit dito ay tutubo yung mga dawag doon sa lugar na iyon. Siyempre, ang dawag kasi ito'y sumisimbolo sa mga hadlang sa paglago at sa pagpapatuloy. So dito, dahil tumubo ang dawag sa sitwasyon o sa lugar ng Juda, ibig sabihin, nagpapakita ito na wala nang mangyayari sa buhay ng mga Israelita. O doon sa lupain na yon, wala nang buhay na maibibigay. Wala nang kaunlaran. So makikita natin yung progreso ng mga talata. Una ay sila'y pinagsuot ng panluksa. Sumunod ay ipinakita sa verse 12 na wala nang magagawa, wala nang kaunlaran. Kaya sakta nila ang kanilang dibdib. At ito naman literal na sinabi naman dito na sila'y tumangis dahilan sa nangyari sa kanilang bayan. Magandang gabi, Sister James at Sister Irene. Salamat sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Itong kaparusahan na binabanggit dito ay dahilan sa hindi pagiging mabunga, gaya din ng binanggit sa kabanatang 5, talatang 6. Kung maaalala natin, doon sa chapter 5 ng Isaiah, may binabanggit doon na yung magtatanim ng ubas, so ang Panginoong Diyos ay naghukay, naghanda ng lupain para itanim ang ubas. At inalagaan niyang maigi ang kanyang ubas, yung vineyard. Subalit noong kasya'y mag-aani na, wala siyang naaning bunga na matamis. Sa halip ay pawang maaasim ang kanyang napitas na bunga. So yung sitwasyon sa chapter 5 ay tumutukoy sa bayan mismo ng Israel, wherein yung mga ubas, yung puno ng ubas doon ay tumutukoy sa mga Israelita, na matapos na ampunin o kuhanin ng Panginoong Diyos iligtas buhat sa Ehipto at sa mga kalabang bayan, ay naging maasim, ibig sabihin ay lumaban sa kanya. Kinontra, hindi sinunod ang kaniyang mga patakaran, hindi sila nakapamunga ng maayos, hindi naging fruitful ang mga Israelita. Kaya may binabanggit din doon sa kabanatang 5 na sisirain ni Yahweh yung mga bakod at hahayaan niyang wasakin ng mga kaaway yung kaniyang ubasan. So, ganun nga ang nangyari. Actually, yung sa chapter 5 ay pangunang propesiya sa gagawin ni Yahweh o sa mangyayaring pagpayag ni Yahweh na sirain ng Assyria o ng Babylonia ang bayan ng Israel. So, yun po rin. At yun nga, itong verse 13 and 14 naman na ito
ay kaugnay na propesiya sa nangyayari. So kagaya ng binabanggit sa chapter 5 verse 6, ipinapakita na wala nang nangyaring pag-unlad o paglago sa Israel. Dahil sila ay pawang sumuway. Magandang gabi, Pastor Claude. Salamat at nakarating ka na. Sila ay pawang sumuway. Kaya hindi na sila nakapagbunga ng maayos. At walang naging paglago sa kanila. Kaya sila ay pawang paparusahan. Siyempre, itong alam nating lahat na yung sinasabi ditong ubasan, hindi ito literal na ubas. Ito ay sumisimbolo sa mga tao ng Israel at ng Juda, so yung mga Israelita. Ngayon, kung atin itong dadalhin sa ating buhay, sa praktikal na buhay, sa kasalukuyang panahon, ito'y tumutukoy sa paglago natin sa ating aspetong espiritualidad. Simula nung ikaw ay manampalataya sa Panginoong Hesus bilang Diyos sa tagapagligtas, ano ang nangyaring development or growth sa buhay mo? Ikaw ba'y lumago? Lumawak ba ang kaalaman mo sa salita ng Panginoon? Natuto ka bang mamuhay ng maayos? O kung ano-ano pa, o nanatili ka pa rin sa dati mong sistema sa buhay. So, tatandaan natin na ang disenyo ng Diyos sa mga mananampalataya ay hindi manatili sa kung ano yung dating buhay niya. Kinakailangan magkaroon ng growth, magkakaroon ng paglago. Kaya nga ang isang sistema na ipinagagawa ng Panginoon sa mga church ay patuloy na mag-aral, patuloy na magtalakayan, magbasa ng Biblia, at magsaliksik ng maraming bagay para patuloy na lumago. Kumbaga, ipinuprovide na ng Panginoon ang lahat ng pamamaraan para lumago ang bawat isa. Pero kung ang isang tao ay hindi lalago o hindi totaling seryoso na mag-aaral, hindi siya lalago. At ito yung sinisimbolo nitong binabanggit dito na binanggit kanina sa chapter 5 verse 6 na maaasim na bunga ng ubas. At dito naman yung kanilang paglago ay naubos, yung kayamanan ay naubos. At dahilan sa sinira na hinayaan ni Yahweh na masira ang kanilang bayan dahil sinalakay ng mga tao. Siyempre, naturally, sabi ko kanina, wala nang nakatira sa bayan ng Jerusalem at Juda, wala nang gumagalaw doon, so tutubo yung mga dawag o yung mga tinik. Pwede nating pansinin sa mga tabing bahay natin o kung yung bahay na pinagtatayuan natin ay biglang mawala yung mga nakatirang tao, pagkaraan ng ilang panahon ay tutubuan niya ng mga damo. Naalala ko yung paligid ng bahay namin dito. Minsan binubunutan ko ng damo, minsan sinakuya pa yung nagbunot ng damo dito. Pagkaraan ng ilang panahon ay malalago na naman yung damo dahil hindi nagagalaw. So yun po ang sitwasyon, walang nakatira, so ganun ang mangyayari sa bayan ng Jerusalem dahil napabayaan at nawala ang mga tao, kasi ang mga tao ay nabihag ng Assyria at ng Babylonia. Kaya yung lugar nila, yung lupain ay naging deserted land or desolated. Wala ng tao. Kaya anong nangyari ay tinubuan ng mga dawag at tinik. Dito sa subdivision na tinitirahan ko, marami ditong bahay na nakatayo pero wala pang nakatirang mga tao. So makikita at mapapansin dito no yung paligid ng mga bahay ay pawang mga damo. May mga dawag at mga tinik dahil wala nang gumagalaw sa kanila. Yan. Ang sitwasyon pang ito na tinatalakay dito sa talatang ito ay kaugnay ng naging pagbihag sa kanila ng Assyria at Babylonia. Yung binabanggit ko nga kanina. Ang pagtubo ng mga tinik at dawag ay nagpapakita ng kawalan ng tao sa lugar. At kung ang maraming tao ay namatay at dinalang bihag sa Assyria at sa Babylonia, ang mga lugar na dating tinitirhan nila ay naging bakante. Sa natural na sitwasyon ay, pag pagbakante, walang nakatira, tutubuan ito ng mga dawag. Magandang gabi, Emily. Salamat at napasama ka sa aming pag-aaral. Yan, sana ay kasama mo ang iyong mag-aama. Okay. Ang talatang ito ay propesiya na nagbibigay babala sa nalalapit na paghuhukom ng mga tao sa Juda.
Sa partikular na talatang ito, inilarawan ni Isaias ang pagdating ng mga tinik at dawag sa lupain ng lungsod at ang mga bahay na dating puno ng kagalakan. Subalit nabaligtad ang sitwasyon dahilan sa pamumuhay sa kasalanan, dahilan sa pagpapabaya ng mga tao, ng mga Israelita mismo. Kagaya ng binabanggit sa mga naunang talata, yung mga kababaihan na sumisimbolo mismo sa Israel ay naging complacent dahil maunlad ang buhay nila, so hindi na sila kumilos, hindi na nagtrabaho, wala na silang ginawa. Even yung mga tao na nangangailangan ng tulong sa kanila ay kinalimutan nila. Kaya yun ang nangyari. Ang imahe ng mga tinik at dawag sa talatang ito ay nagpapahiwatig ng mga kahihinatnan ng pagsuway at kasalanan ng mga tao. Sa Biblia, ang mga tinik at dawag ay kadalasang ginagamit bilang simbolo ng sumpa na dumating sa lupa bilang resulta ng pagsuway. Doon sa Genesis chapter 3 verses 17 and 18, sa halamanan ng Eden, nung nagkasala si Adan at si Eva, isinumpa ng Diyos ang lupa. So sabi sa Genesis chapter 3, 17 to 18, sumpain ng lupa dahil sa iyo. Sa pamamagitan ng masakit na pagpapagal, ay kakain ka ng pagkain mula roon sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ito'y magbubunga sa iyo ng mga tinik at dawag at kakain ka ng mga halaman sa parang. So nagpapakita ito na kahit anong gawin ng tao, doon sa konteksto ng Genesis, kahit anong gawing pagtatrabaho ng tao, ay hindi pa rin niya totally makakamit ang kaunlaran. Dito naman sa Isaiah, yung tao naman ay pinagkalooban na ni Yahweh ng kaunlaran pero nagbaliwala. Sa bandang huli, tinik at dawag pa rin ang kanyang kinasapitan. Ang sumpang ito sa lupa ay nagsisilbing paalala ng mga kahihinatnan ng kasalanan at pagsuway. Sa konteksto ng talatang ito, ang pagdating ng mga tinik at dawag sa lupa ay kumakatawan sa paghatol na dadalhin ng mga tao ng Juda o mga tao sa Juda dahilan sa kanilang paghihimagsik laban sa Diyos. Ang mga bahay na kagalakan sa masayang lungsod ay sumasagisag sa kasaganaan at kayamanan ng mga tao. Subalit sa bandang huli, ito'y magiging mapanglaw, malungkot bilang resulta ng paghatol ng Diyos. Kaya ito ay nagsisilbing working reminder or progressing reminder sa ating lahat. Nagpapatuloy na paalala na pag ang ating buhay, pananampalataya at pagsunod sa Panginoon ay pinabayaan natin, pag hindi tayo nagpalago, pag hindi natin sinunod ang kanyang mga kalooban at kaparaanan, po pwede tayong makaranas ng mga kahirapan. Po pwedeng yung sinisimbolo ng tinik at dawag, pwede din nating maranasan. So, kagaya ng biniskas natin kahapon, yung progreso. Unay pagsuway, pagwawalang bahala, hindi natin pinapansin na tayo namumuhay na sa pagkakamali at sa pagkakasala, tuloy-tuloy, hindi natin pinapansin, bandang huli, ang magiging resulta nito sa atin ay mga kahirapan. Kagaya ng sitwasyon ng Israel na pinagpala ng Diyos, posibleng ang mga buhay natin sa kasalukuyan ay nakakaranas ng pagpapala. Pero dahilan sa katigasan ng ulo natin, ay babalik yung kapangitan ng buhay na posibleng naranasan natin noong unang panahon. Muli, ang mga tinik at dawag ay nauugnay din sa mga hadlang at pagdurusa. Sa Bagong Tipan, gumamit si Jesus ng mga tinik upang ilarawan ang mga alalahanin at sa buhay na maaaring sumakal sa salita ng Diyos. Doon sa Marcos chapter 4, verse 7. Ang pagdating ng mga tinik at dawag sa lupa ay mauunawaan bilang isang pagtutulad para sa mga kahirapan at pagsubok na kakaharapin ng mga tao bilang resulta ng pagsuway. Ito'y nagsisilbing babala para sa mga tao na manumbalik sa Diyos at humingi ng kapatawaran. Kaya nga lagi nating pinapaalalahanan ng bawat isa, kung ikay nagkasala, kung ikay nakagawa ng mali, huwag nang itago yung mali. Ilabas na to, sabihin sa Panginoon at unti-unting itama.
Kasi yun ang proseso, yun ang gusto ng Panginoon. Kaya ilinalabas ng Panginoon, kaya nagkakaroon ng mga sitwasyon sa buhay natin na ibubulgar, na ilalabas yung mga maling ginagawa natin dahil ang gusto ng Panginoon ay maitama natin ang mga bagay na yon. Dahil hindi kalooban ng Panginoon na tayong mga anak niya ay mamuhay sa kahirapan. Pero syempre, habang tayo nandito sa lupa, ay talaga nakakaranas tayo ng kahirapan para tayo ay turuan. So, ayan po. So, lagi tayong mag-assess, lagi tayong mag-evaluate ng ating mga sarili kung ano yung ating mga nagagawa. Maraming mga nagagawa tayo na hindi hayag, hindi nakikita ng ibang tao. Tayo lang ang nakakaalam. Pero sa mata ng Panginoon, alam niya kung ano yung ating ginagawa at hindi ito makakalusot sa Kanya. Pwedeng maitago natin sa ibang tao, pero sa mata ng Diyos ay hindi natin kayang itago, kaya na nangyari sa Israel. At pag ang Diyos ang nakakita at alam yan ng Diyos, ang Diyos din siyempre ang gagawa ng paghatol sa atin kung ano ang nararapat sa ating mga naging pagkakamali. Sa talatang 14, ang sinasabi naman dito, pati ang palasyo ay pababayaan at ang pangunahing lungsod ay mawawala ng tao. Ang mga burol at tore ay guguho, ang lupain ay magiging tirahan ng maiilap na asno at pastulan ng mga tupa. Sa King James Version, ang sinasabi, because the palaces shall be forsaken, the multitude of the city shall be left, the forts and towers shall be for dens forever. A joy of wild asses, a pasture of flocks. So ito naman, dahil ang setting, no, ang konteksto ay wala ng mga taong naiwan doon sa lugar dahil nabihag na nga ng Babylonia. Pati yung mga palasyo ay pababayaan, wala nang mangyayari, wala nang titira kasi mawawala na yung mga tao. Kagaya ng typical na sitwasyon, pag ang isang bahay ay walang nakatira, guguho din siya, humuhuna. Yun ang sitwasyon, no? Nagkakrak yung mga konkreto. Siyempre, at ganun ang sitwasyon ngayon. And then, ang mga burol at tori guguho. And then, yung mga lupain, dati kanina binabanggit ay tutubuan ng mga tinik, ng mga dawag. This time, ang mangyayari ay magiging pastulan na lamang ng mga tupa at magiging tirahan ng maiilap ng mga asno. Wala nang silbi yung lupain, yung dating maunlad na taniman ng ubas, na naandoon yung kanilang mga palasyo, yung mga magagandang bahay na naglalarawan ng kaunlaran, mawawala na lahat yun. Ang matitir na lang doon ay mga damo, mga dawag, mga tinik, at pawang mga maiilap na asno ang naandoon na nanginginain o ipinapastol. So wala na, napakapangit na, isang bukid na iniwanan at wala nang maipagmalaking kagandahan. So ito ay total desolation na tinatawag. Wala nang ganda. So kung ating dadalhin ito sa ating practical na buhay, ito yung buhay natin na parang wala nang kasilbi-silbi. Puro problema, puro hirap, ano pa ba? Puro mga kabigatan. At bakit ito mangyayari? Dahilan sa ating pagsuway sa Panginoon. Wow, magandang gabi, Ate Rose. Salamat at napasama ka sa ating pagtalakay. Si Ate Rose ay mga kasama natin doon pa sa San Francisco, yung unang church na kung saan ako'y nakabahagi. Yan. Ang mga palasyo ay pinabayaan na nagpapahiwatig ng pagbagsak ng kaharian o ng mga upuan ng kapangyarihan, the seat of throne or the throne of leadership na dating maganda pero ngayon ay nabaliwala na. Ang karamihan ng lungsod o pangunahing mga lungsod na mawawala ng mga tao ay nagpapahiwatig ng isang makabuluhang depopulasyon o pagkawala ng mga tao. Yung mga mamamayan ay dinala bihag doon sa Babylonia. Ang mga burol o kuta at mga tore na guguho ay
sumisimbolo sa pagbagsak ng kapangyarihan, yung seat of throne o katatagan ng kaharian. Alam naman nating lahat na yung uri ng gobyerno ng kapanahonan na yon ay monarchy, ibig sabihin may hari. At yung upuan ng hari, yun yung sumisimbolo sa kanyang kaharian. Na yun yung tinatawag na tore o yung kanyang upuan. At pag nawala yung simbolo na yon, ibig sabihin ay sira na rin ang kaharian. Yan. Ang pagiging tiwangwang ng mga lupain ay simbolo ng malawakang pagbagsak ng bayan at naglalarawan ng pagkaubos ng lahat ng kayamanan, karangyaan at kagandahang dating meron sila. Sa pagkakataong ito, ang mga lupain na naging tiwangwang ay hindi na matitirahan ng mga tao dahil sa kawalan ng kapakinabangan at seguridad sa halip. Pawang mga hayop na lamang andito ay maaaring manirahan. Alam nyo, napakalaki ng naging pagbagsak ng bayan ng Juda o ng Jerusalem. May isang sitwasyon sa panahon ni Haring Sennacherib ng Assyria. Si Haring Hezekiah ay natakot na sila'y salakayin ng Assyria. Ang ginawa niya, ipinaipon niya yung lahat ng ginto sa palasyo, sa templo. Even yung mga nakakabit doon sa dingding, sa haligi, ipinatungkab niya yung mga ginto na ang nagpalagay pa si Haring Solomon. Ipinatungkab niya at inipon lahat para maibigay lamang kay Haring Sennacherib para hindi sila salakayin. Pero in the end ay ganun pa rin ang nangyari. So isipin mo, wala na yung kayamanang ginto na sumisimbolo sa kaunlaran ng bansa, wala na yung kaharian, wala yung mga tao, tapos yung lupain nila ay pawang dawag at tinik, pawang mga hayop na lamang ang nakikita doon. Nakakalungkot, parang napakapangit ng naging sitwasyon ng Juda at ng Israel. Yung dating napakagandang lupain ng Kanaan na land of milk and honey ay naging land of thorns na lamang, naging tirahan ng mga hayop. Bakit ito nangyari? Muli, dahilan sa pagsuway ng mga Israelita sa kasalanan. Ito ay sovereignty ng Diyos. Ito ay otoridad ng Diyos na pwedeng-pwede niyang gawin. So kung ating ilalapat muli ito sa ating praktikal na buhay, ay ito yung pwedeng mangyari sa atin. Lahat ng kabiguan at kapangitan na hindi natin inaasahan ay pwedeng mangyari bilang resulta ng ating pagsuway sa Panginoon. Ang lahat ng meron tayo, pagpapala, karunungan, kaligayahan, tagumpay, yung anumang nagpapasaya sa atin ng totoo, ay pwedeng mawala. Kapatid, kung nag-i-enjoy ka sa buhay mo ngayon, tapos nakakalimutan mo yung mga tamang ugali, mga tamang proseso na tinuro ng Panginoon sa Biblia, beware. Kasi baka dumating ang Panginoon. Even yung mga maliliit na bagay na nagpapasaya sa iyo, pwede yang mawala. At dalhin ka ng Panginoon sa pinakapangit, pinakamababang sitwasyon. Kaya tayo nag-aaral, kaya may ganitong lesson, ito'y hindi ko sinadya na ito ang matalakay. Pero ito'y nagkataon, ito'y nagiging proseso ng ating pag-aaral. Well, basically, para tayo ipaalalahanan. Dahil baka ang karamihan sa atin ay nagiging kampante, nagiging complacent sa buhay natin. Dahil masaya ka sa buhay mo ngayon, meron kang maraming pera, may maayos kang trabaho, at ang sabi mo'y Kristiyano ka pa, pero baka sumasablay ang pagiging mananampalataya. Baka sumasablay ang paglilingkod sa Panginoon. Alam na natin at nabanggit ng ilang beses kung ano ang magiging resulta sa atin ng mga bagay na iyan. So beware. At ang resulta dapat ng pag-aaral na ito ay mabago natin ang ating mga buhay. Maraming nangyayaring mabibigat na bagay at maraming mga mali na napipilitang ilabas o ipakita ng Panginoon. Dahil simple lang ang nais ng Diyos, maitama natin ang ating mga pagkakamali. Ako man, marami akong mga pagkakamali na nagawa na ipinapakita sa akin ng Panginoon dahil gusto niya na maiayos ko rin ang sistema bilang pastor at bilang lingkod niya. Hindi po excuse ang sino mang tao.
wala pong sinisino ang Diyos. Lahat ay kaniyang tuturuan. Lahat ay kaniyang pararanasin ng posibleng kabigatan dahil lahat ay mahal ng Diyos. Lahat ay gusto niyang makaranas ng totoong kaginhawaan at pagpapala doon sa pagdating ng huling panahon sa kanyang kaharian. Simple lang naman ang argumento. Paano natin mararanasan ang mga kagandahang iyan kung hindi tayo makakapamuhay ng maayos na naaayon sa kalooban at kaparaanan ng Diyos? Hindi nang mangyayari sa atin iyon. Sa pagwawakas ng talatang ating tinatalakay, dapat nating maunawaan na gaya ng tema ng pagkapanumbalik sa mga Israelita, gagawin din ng Panginoon ang parehong sitwasyon sa atin, sa ating kapanahunan. Laging nakabukas ang pintuan ng pagkalinga ng Panginoon sa mga taong lalapit o manunumbalik sa Kanya, magbabalik loob at mananampalataya sa Kanya. Kung tayo man ay nakagawa ng kasalanan o pagkakamali, simple lang at ilang beses na nating pinaulit-ulit, magsisi, manumbalik sa Panginoon at para manumbalik ang kagandahan ng ating buhay. Pero kung tayo magmamatigas, nakagaya ng ginagawa ng mga Israelita, ay baka maranasan natin yung kagaya ng hirap at kapangitan na naranasan din ng mga Israelita. So, laging tatandaan natin, laging may pag-asang naghihintay sa kinabukasan para sa hinaharap na pagpapanumbalik at pagpapanibago. Kasi naka-ready na mangyayari na, iniintay na lang natin kung kailan mangyayari yung millennial kingdom. Yung rapture, and then yung millennial kingdom, and then yung ating pagsama pa sa Panginoon doon sa eternity. Ready na yan Nakahanda na. Iniintay na lang tayo iniintay na lang natin na makarating tayo sa kapanahunan na yon. Ay nakakalungkot kung hindi pa tayo makakasama. Ang dahilan lang ay ang pagkagumo natin sa maling bagay o sa kasalanan. So again, check our faith. Check natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kasi minsan, kaya nagagawa o nananatili yung isang tao sa pagkakasala ay hindi pala totoo yung naging pananampalataya. So i-check, assess yourself. Kaya sa church, lagi kong pinapaulit-ulit yung mga test, mga assessment kung totoo ka bang Kristiyano. Paano mo masasabing totoo kang nanampalataya? Anong basihan mo ng pananampalataya? Ayan, kung ang basihan mo ng pananampalataya mo at paglilingkod sa Panginoon ay yung iyong pagsimba, ay nakakatakot po iyon. Ang tanging basihan ay yung pagtanggap natin sa natapos na gawain ng Panginoong Hesus sa krus, yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. So, tatandaan po natin, dahilan sa tagumpay na nangyari sa Panginoong Hesus, tayong mga mananampalataya ay nagtatagumpay din. Kaya nakakagawa tayo ng mga mabubuting bagay, nakakasunod tayo sa kanyang mga regulasyon. Dahil yun ang disenyo na binigay sa atin. Efeso chapter 2, verse 10. So tatandaan natin mga kapatid, regularly, daily, or every night, bago ka matulog, assess your faith. Assess yourself. At lagi nating sabihin, Lord, ako ba'y naging kalugod-lugod sa iyo? Kung hindi, ihingi ng tawad ang mga kasalanan at pagkakamali. At huwag na tayong mag-retaliate. Huwag na tayong magmataas pa. Dahil walang magagawa ang pagmamataas na yan. Ang Panginoon ang nakakaalam at ang Panginoon ang hahatol sa ating lahat. Kung galit ka man sa isang tao, kung meron ka mga nakagawa ng mali sa inyo, ay ipaubaya natin sa Panginoon. At sa Panginoon ang bahalang gumawa ng mga karampatang kaparusahan o paghatol, kung anong gagawin ng Diyos. Yung kanyang sovereignty ang nakakaalam kung paano niya ididil ang kapamuhay ng maayos, nagiging kalugod-lugod sa Panginoon, ay magkakasama-sama tayong lahat doon sa buhay na walang hanggan. Okay, so hanggang doon lang po ang ating talakayan. Maraming salamat muli sa inyong pagsama. Bukas itutuloy natin ito sa talatang 15 at 16. Yan, malapit na po tayo. Papatapos na ang ating chapter 32. And then tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral. Tayo po ay sama-samang dumulog sa Panginoon. O Panginoong Diyos, maraming salamat pong muli sa gabing ito.
sa iyong pagsama at paggabay sa amin. Salamat sa natapos na pag-aaral. Salamat sa pag-sustain, Panginoon. Salamat sa pagkakaloob ng karunungan at lakas ng katawan. Patuloy ko amang pinagkakatiwala sa iyo ang gawain na ito, ang pag-aaral na ito, at ang bawat isang kapatid, Panginoon, na nakakasama namin sa gawain ito. Maraming salamat. Patuloy po silang pagpalain, gabayan at pangunahan. At maunawaan nila, maipamuhay, maitanim sa puso't isipan ang mensahe ng mga pag-aaral na ito at makasunod sa mandato na pinagagawa mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, dakilang Diyos. Ikaw na po ang manguna't gumabay sa aming lahat sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so maraming salamat pong muli sa inyong pagsama. Magkita-kita po tayo uli bukas. Araw-araw po ito, alas 7 pa rin ng gabi. Salamat mga kapatid. God bless po. Pagpalain kayo ng Panginoon.